Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression na naman tayo, this time another Tecno Camon 40 series. So ang topic naman natin is sa Tecno Camon 40 Pro 4G. Ito na kaya ang the best Tecno Camon series na nilabas ngayon ni Tecno. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, another first impression, quick review na naman tayo, and this time ang topic naman natin sa Tecno Camon 40 Pro 4G. So first impressions na natin yung dalawa, the Tecno Camon 40 4G and the Tecno Camon 40 Pro 5G. So this time, nasa middle naman tayo, the Tecno Camon 40 Pro 4G. And yun nga, tignan natin yung price ng Tecno Camon 30 Pro 5G, ay ng 4G, yung predecessor niya sa online. Let's check. So when it comes sa Tecno Camon 30 4G, wala na tayong makita niyan dito sa online. Pero when itatrack natin, siguro the possible price ng Tecno Camon 40 Pro 4G nasa around 10 to 12,000 pesos. Sabihin na natin ganyan yan mga ka-J-Vlog. Wala pa kasing further announcement ng Tecno when it comes sa Tecno Camon 40 Pro 4G dito sa Philippines. Pero kung itatrack natin yung release date last year ng predecessor niya, nasa around summertime ng Philippines yan eh. So siguro April, May, maganyan ma-release yung Tecno Camon 40 series kasi na-announce yan noong March 2025. So there's a possibility by the end of April siguro or May, ma-release na ang Tecno Camon 40 series ito sa Philippines. At kung napanood nyo tayo, baka makatulong sa inyo kung nagde-decide kayo bumili ng smartphone, maghintay-hintay na lang kayo ng konti kasi panigurado magiging sulit din naman itong Tecno Camon 40 Pro 4G. Again, this is a 4G smartphone na merong magandang camera performance. Syempre, dun nga lang sa 30, sobrang na-satisfied na ako dito pa kaya sa mataas or sa kanyang successor. At again, when it comes sa so yun, meron tayong binigay na range ng price and yung possible availability ng Tecno Camon 40 Pro 4G. Pero when it comes sa specifications, magbibigay ako ng first impressions nito. Again, this is a first impression quick review. Nagbibigay tayo ng first impression sa mga bagong labas or bagong announce sa smartphone. Para magkaroon kayo ng idea sa mga hindi familiar sa specs kung sulit nga ba talaga itong Tecno Camon 40 Pro 4G at worth it bang hintayin kung bibili kayo ng smartphone ngayon. Pero syempre yung iba hindi ko masisisi na atat na bumili ng smartphone kasi syempre kailangan nila. Baka makapaghintay kayo ng mga few days pa or few weeks dito sa Tecno Camon 40 Pro 4G kasi malakas nga kutob ko ma-release na yan soon dito sa Philippines. So yun nga, usapang specifications tayo dito sa smartphone na to. So the Tecno Camon 40 Pro 4G is merong napakalaking screen size, 6.78 inches, AMOLED display. At ang maganda nga dito sa device na to is curved display na rin netong si Tecno Camon 40 Pro 4G. So a 4G smartphone with curved display. Napakaganda niyan mga J-Vlog. So meron siyang premium display na ma-offer sa isang 4G smartphone. Of course, mataas ang resolution niya, Full HD Plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. So when it comes sa siguro pinagkaiba niya doon sa Pro series niya na 5G, wala namang ganong pinagkaiba sila when it comes sa display specifications. Sobrang lapit lang sobrang identical sila when it comes sa display. Same din na Full HD Plus 1080p, same na AMOLED display and 120Hz screen refresh rate, at sa screen size pareho silang malaking screen size at curved display. So kung makuha nyo rin yung display sa 5G, makukuha nyo rin sa 4G, and I think yung price range lang din nila hindi nagkakalayo. Siguro around 3,000 pesos price difference ang Tecno Camon 40 Pro 4G sa Tecno Camon 40 Pro 5G. Syempre sa OS out of the box sa Android 15 na to with iOS 15, at yun nga may promise to na ma-update to ng future Android software updates, kaya saan nyo na pang matagalan din naman itong Tecno Camon 40 Pro 4G. And sa chipset, parehong-pareho rin doon sa kanyang non-Pro. So the MediaTek, meron siyang chipset na MediaTek Helio G100 Ultimate with octa-core CPU na merong clock speed up to 2.2 GHz. And sa GPU is Mali G57MC2. So yan din yung makikita rin nating chipset sa Tecno Camon 40 non-Pro model. So when it comes sa difference sila, I think sobrang konti lang kasi flat display yung non-Pro,
yung Pro model is curved display. Pero when it comes sa utak, parehong-pareho lang itong dalawang device na to. Kaya soon, bibili tayo ng mga smartphone na i-compare natin sila sa isa't isa. And when it comes sa main camera, pareho rin na 50 megapixel. So meron siya 50 megapixel main camera with an 8 megapixel ultra wide camera. And front-facing camera is 50 megapixel as well. Ang maganda naman sa device na to is 4K video recording siya sa rear camera. Dual steer speaker siya. At meron siyang 5,200 mAh na removable battery na meron 45 watt fast charging at dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. And yung fingerprint scanner niya ay in-display na. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung thoughts and opinion and first impressions ko dito sa Tecno Camon 40 Pro 4G based sa kanyang specifications. Number 1 sa display. When it comes sa display, all goods. Malaki yung display na mo-offer niya. Mataas yung resolution, Full HD plus 1080p. And of course, 120Hz refresh rate. Kung i-compare mo sa 5G ay wala nga pinagkaiba, tapos sa 4G wala rin silang ganong pinagkaiba sa specs ng display. Sa non-Pro kasi is hindi siya curve, dito sa Pro curve po siya. Pero yung display quality na mo-offer din ng non-Pro is same din naman dito sa Pro model. Next mga ka-J, kaya yon panigurado pag gagamitin nyo itong Tecno Camon 40 Pro 4G is bibigyan naman kayo nito ng premium viewing experience. Next sa chipset, ito yung nakakaano sa chipset dahil I think ito na rin talaga yung pinakasagad na mo-offer ng MediaTek eh. MediaTek Helio G100 Ultimate. And yun nga, hindi sila nagkakalayo ng super identical sila ng chipset ng non-Pro. So syempre magkakaroon yung mga consumers ng dito ng parang maguguluhan sila dito eh. Parang, magna-non-Pro ba ako Pro? Pareho lang naman ng utak, diba? So, sana nagkaroon sila ng main difference din sa chipset eh. Kasi, syempre, iba, go to yung non-Pro. Pareho lang naman sila ng chipset ng Pro model at konti lang naman yung price difference. At konti lang naman yung kanilang difference specifications. Tapos, yung price difference, medyo malayo, diba? So, yun mga ka-J-Vlog sa chipset. Same lang naman yan doon sa non-Pro. MediaTek Helio G100 Ultimate. And when it comes sa gaming, na-try na natin yung G100 ilang beses na rin natin na-try yan Nakaka-handle naman yan ng mga games sa high settings. Kaya manigurado pwede rin naman tayo maglaro dito sa Tecno Camon 40 Pro 4G. Camera as well, wala rin ganong pinagkaiba sa non-Pro. 50 megapixel and 8 megapixel. Tapos yung front-facing camera lang nagkalayo, 50 tapos 32 sa non-Pro. Kaya expect nyo kung ano rin na mapoprovide na camera performance ng Pro model, ganun din na mapoprovide ng non-Pro. Kaya yon pareho rin naman, since Tecno, Camon series, expect nyo, when it comes sa camera na itong Tecno Camon 40 Pro 4G, maganda rin naman na mabibigay ng photo quality nito. Pero yun, malay mo, may tendency na hindi nilalabas tong Pro 4G kasi dito sila magpo-focus sa non-Pro, tapos Pro 5G. Pero hindi pa rin natin yan alam hanggang hindi pa nire-release ni Tecno ang Camon 40 series dito sa Philippines. Pero again, binibigay ko sa inyo tong first impression na to para may idea kayo, may ganito palang model na baka malabas dito sa Philippines. Next mga ka-J-Vlog, dual steer speaker siya. Equip siya ng dual steer speakers for immersive sound. Okay na okay yan. Battery malaki, 5,200 mAh na removable battery with support ng 45 watt fast charging. So yung battery capacity niya beyond 5K, which is a good move din naman yan. 45 watt fast charging, I think yan na rin naman ang pwede rin nating magamit na charging rate sa mga ganitong devices or sa ganitong range ng smartphone. And when it comes sa ingress protection, magandang balita na meron tong ingress protection 68 or 69. Kumbaga, ka-level niya rin yung water protection na makikita natin sa iPhone 16 Pro Max and sa Samsung Galaxy S25 Ultra. So, nakakatuwa, 4G smartphone, low mid-range smartphone na equipped na merong protection sa tubig. So, yan yung maganda ngayon sa mga smartphone, even mga budget or entry-level smartphone, meron na sila mga ingress protection. So, depende na rin, of course, sa rating yan, kung pwede malublob sa tubig or pwede lang matalsikan sa tubig. So, when it comes sa design, very identical lang naman ng mga Camon 40 series. Maganda rin naman yung design na ma-offer ng Tecno Camon 40 series. Buti na lang inalis na nila yung circular camera module kasi parang generic na yung ganyang design at nag-transition na sila sa ibang design ngayon, which is tinignan natin yung mga color variation nitong smartphone na to, maganda rin naman ang ma-offer. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impressions dito sa Tecno Camon 40 Pro 4G. Hopefully nakatulong ito sa inyong buying decision Hopefully nakatulong to sa inyong buying decision. Kung makakapaghintay ba kayo, there's a possibility baka end of April or May ma-release na to. Kung interested kayo dito, hintay-hintayin nyo na lang mga ka-J-Vlog dahil matik pag naging available naman to sa Philippines, i-review, unbox, and game test din natin itong device na to.